Eto na mga kasimangista, ang pupuno ko sa ating kakulangang sa ating mga bodega. Magandang umaga sa ating 94,000 followers and counting. Eto na po, puno na po si Marimar. Panoorin nyo po hanggang dulo. Makikita nyo po kung ganong karami yung 100 plus na isda. 100 tons mahigit ang aming huli ngayong umaga. Puno na po kami. Tingnan nyo po ang mga susunod na kabanata. Eto po, nakikita nyo dyan kung paano nahuli yan. Eto po mga kasimangis na, antabayanan nyo po. Maraming salamat, magandang umaga. Full capacity na mga kasimangis na si Marimar. Full capacity na. This is our 13th day dito sa fishing ground. Total na namin nasa 850 plus na tonelada ang ating laman ng ating barko. So ngayong umaga nakarya kami at eto makikita nyo dito. Ito yung pupuno sa ating kakulangan sa ating mga bodega. More or less nasa 150 tons ito mga kasimangis na. Ayan, mga naglalanguyang yan sa loob ng ating lambat sa ating bag portion. Yan, nakikita nyo dyan ngayon. So mga kasimangis, thank you Lord for the blessings dahil after 13 days namin dito sa pamamalakaya sa Papua New Guinea sa Pacific Ocean, napuno na po si Marimar. Marimar po ang ating pangalan ng ating barko. So bago lang po sa ating Facebook page at saka YouTube channel, Simangis na backup nila lang po. Ayan, ito po mga kasimangis, napakaganda ng umaga. Lumipad ako kanina dyan, nasa 8 grupong malalaking grupo ang nakita natin. So bago pa pumangit ang panahon, nakalipad tayo at nakalanding. Thank you Lord for the safe flight and for all the blessings that we receive sa habang kami ay nandito sa ating pamamalakaya sa Papua New Guinea. Maraming salamat Lord. Eto, thank you rin po sa ating mga 94,000 followers na po. 94,000, thank you sa inyo sa suporta ninyo. Eto po, sa tulad ko na sinasabi sa palagi kong pagpo-post ng video sa inyo, ito po sa Papua New Guinea kami sa Pacific Ocean po. Wala kami sa Pilipinas. Ito po ay commercial fishing. Kaya ito po yung mga nilalata. Yan, kita nyo, mga nagtingahan na, may yellowfin, skipjack at saka tuna. Yan, halo-halo na yan mga kasimangista. So yun nga po, ito nga po ay commercial fishing na kung saan sa ang panig ng mundo dinadala ang ating mga nahuhuli. Maaaring ang inyong mga kinakaing mga tuna na dilata ay maaaring kami nakapanghuli, mga kasimangis na. Eto, sa pagkakataong ito, ngayon ay yan, malapit na sila, na-strobo na sila ngayon dyan, kasi mabigat na yung lambat natin, ating bag portion. Sabi ko nga sa inyo, more or less 150 tons na siyang pupuno sa ating mga bodega. Kulang na lang po tayo ng mga mahigit 100 kulang na lang natin, 100 tonelada. So ito, eksaktong-sakto po ito. Tamang-tama po ito. Panoorin nyo po hanggang dulo. Panoorin nyo hanggang dulo dahil makikita nyo kung gano'ng karami yung 100 plus tons na nakuha natin dito ngayong umaga. Napaka-bless po natin. Kahit na medyo makulimlim at maulan na po dito, ay na-bless pa rin po tayo. Nakalipad tayo ng maayos kanina at nakakita tayo ng maraming grasya. Ayan nga po, naarihan namin yan. At the same time, yung isa naming kasamahan, naka-area na rin dyan sa malapit sa amin. So, ganito po ang buhay ng simangis na, mga kasimangis na. Ito po yan, no? Strobo portion na sila. So, mabigat na nga yung bag natin. So, ayan po, makikita niyo sa paligid natin, medyo hindi kagandahan ng panahon. Medyo ambon-ambon na yan, mababa ang ulap. Medyo may madilim-dilim na, mahirap na rin maghanap ng isda kapag ganyang kadilim na po ang ating kapaligiran, mga kasimangis na. So dito po sa bansang ito, tropical po ang kanilang weather condition. Just like sa Philippines, tropical lang po, ayan. Medyo pumapangit na ngayong panahon, pero thank you Lord dahil nandyan na po sa ating lambat ang ating blessing na na-receive sa ating Panginoon. Thank you Lord. So sa bago lang po talaga sa aking Facebook page, ganito po ang buhay ng simangis na. Sa mga nagtatanong po sa mga sa trabaho, pagpunta ko po sa port, pag nag-deliver po kami ng isda, i-re-share ko na lang po ulit yung hiring ng opisina. Doon na lang po sa kanila magtanong kung paano mag-apply. Ay hindi ko po kayo masasagot sa lahat ng mga queries nyo dahil nandito po ako sa laot. Hindi ko po kayo masasagot sa araw-araw na message nyo. Tambak na po ang message, hindi ko po masagot isa-isa. Wala po akong signal dito sa laot. Ayan nga po, nagsalok na tayo. Nagsimula na tayo ng pagsasalok dito ngayon.
at yan na nga po ang pupuno sa ating mga kakulangan sa ating bodega. So balik po tayo doon sa mga nagtatanong. Ang dami po nagtatanong. Nababasa ko po yung mga tanong nyo, pero doon na lang po sa aking ipopost ulit na i-re-share na post last month, na doon na lang po kayo magtanong, may contact number po doon, hindi ko po kayo may isa-isa. At saka po sa mga nagre-request po, friend request, hindi ko po lahat ma-accept dahil mapupuno na po yung aking friends list. So pasensya na po, pag-follow na lang po kayo mga kasimangisda, follow na lang. Ayan, nakikita nyo, marami pa rin buhay sa ibabaw. Yung kumikintab-kintab po sa ilalim, isda po yan mga kasimangisda. Ayan, sinalok na. 4 tons po yan, mga 4 tons, more or less 4 tons po ang laman ng isang salok natin. Malaki yan mga kasimangisda. Halo ng skipjack, yellowfin, tsaka tuna. Kita nyo yung mga tuna, oh, lalaki. Oh. So, ganyan po ang hinuhuli namin dito. Yan po yung nilalata po, canned tuna mga kasimangisda. Ayan, marami po yan. Panoorin nyo hanggang dulo. Huwag nyo pong i-skip ang ads mga kasimangisda. Salamat po sa panonood at pagtangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Mga 94,000 na po tayo mga kasimangisda. Salamat po sa inyo. Ayan po, tuloy-tuloy po ang salok. Ayan na naman mga kasimangisda. Another more or less 4 tons po yan mga kasimangisda. Kagandang panoorin, ang dami ng isda. Dito po sa bansang ito, talagang biniyayaan talaga sila ng napakaraming isda dito. More siguro nasa 50 years na rin po nag-ooperate dito ang company. So ayan po mga kasimangisda, 50 years, more than na po 50 years, pero patuloy pa rin po, hindi po nauubos ang isda dito sa area. Sa dami po nagtatanong bakit hindi nauubos. Talagang dito po yung fishing ground, dito po dumadayo ang ating mga party line. Meron po tayong mga Chinese, Japanese, Taiwans, Americans, ganyan po karami ang dumadayo dito. Ayan nga po, nasa conveyor na tayo para makita nyo, mula dun sa salok na yon, ibubuhos yan doon sa ating butas dun sa taas, and then dito po dadalo yan sa conveyor, papunta po sa ating hatches. Yung hatches po natin, yung po yung bodega mga kasimangisda, kung saan niloluto yung ating isda, at kung saan doon pinoprozen. Frozen po yan, frozen. And then pag frozen na po yan, luto na, that's the time, yan po yung transfer natin sa ating mga barko, palipat, papunta po sa mga kaning, iba't ibang bansa po sa buong mundo. Maraming salamat po, at ayan po, pinaliwanag ko ulit, paulit-ulit po ako, sa bago lang po, para malaman nyo po talaga ang sistema dito. Ito po ay commercial fishing, kaya makikita nyo talagang bultuhan, voluman. Napakaraming isda po talaga dito sa lugar nito mga kasimangisda. Wala po ditong maliliit na bangka na katulad dyan sa Pilipinas. Dito po talaga puro barko lang, puro barko, dahil malayo po ito sa tabi. Nasa gitna po ito, nakakalawakan, napakalawak po ng fishing ground dito. Kaya hindi po kayang abutin ng mga bangkang dimotor lamang mga kasimangisda. Ayan, tuloy-tuloy ang daloy ng grasya papunta sa ating bodega. Ayan po, yung bodega natin. Ang ating mga bodega, meron pong 40 tons, 45 tons, 50 tons, 60 tons. Ang full capacity po namin, nasa 900 tons po yan. Pagka maliliit ang isda o yung nasa good size lang na ano. Pero pagka may mga tuna at malalaking mga yellowfin, yan po ay inaabot lang ng 850 to 870 tons. Tonelada po. Hindi po kami pira-piraso, hindi po kami per kilo. Tonelada po ang sukat dito mga kasimangisda. Napakaraming isda dito mga kasimangisda. Ang sarap panoorin, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-relax mga kasimangisda manood ng isda. Ayan, balik naman po tayo ngayon sa last portion na po to. Marami pang sasalukin pero inabot na po ako ng ulan dyan. Madami ng ulan, kaya good morning!